presidente. Pero sila, kaya nagkaganito tayo kasi may personal interest sila. Hindi sila alis ng gobyerno. Matatandaan ninyo yung tatay niya. Nag-declare siya ng martial law para manatili siyang presidente sa 20 years. Ngayon, nararamdaman ninyo ba? 3 taon na! Ano ang maipakita niya na project dito sa Pilipinas? 3 taon na! Wala! Puro kapal ng mukha! Puro ayuda! Paano? Masustain yung ekonomiya natin. Paano tayo lalaho? Paano masinso ang Pilipinas? Kung hindi talaga alisin yung congressman niya na tapos siya ang nakasira sa ating pagkukulo. Ito na ang hanginin ko sa inyo, mga kapatid ko. Alisin natin sila. Walang mukha. Wala silang garapal na mga korupsyon dito sa ating Pilipinas. Manawagan tayo kasi ito ang pinaka-historical sa ating Presidente Rodrigo Duterte. Hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo na nagrally dito para lang sa kapayapaan sa ating Pilipinas. Ibig sabihin, ang nagawa ng ating Presidente Duterte ay pinakamaganda. Kasi kung hindi maganda, pati sa Netherlands nagrarally sila doon. Di ba? Sa Amerika, nagrarally sila doon. Naiiningin nila na ibalik sa Pilipinas ang ating Presidente Rodrigo Duterte. Tama ba? Papayag ba kayo na magiging Presidente ang ating Rodrigo Duterte ibalik sa Pilipinas? Kaya ngayon, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mga kasamahan ko sa negosyo, ngayon, oras natin ngayon, lalabas muna tayo hanggang hindi mapaalis natin ang presidenteng garapal na ngayon ang korupsyon. Walang hiya. Tayo po ay mahiya tayo. Kami po ay ordinaryong tao. Mahiya nga ako na magpirma ng hindi maganda. Iyon sila dahil sa may personal interest sila. May inisip sila na mayroon pa silang i-extend na term. Hindi papayag po ang Pilipino. Di ba? Di ba kayo papayag? Dapat ngayon, mag-iisa po tayo. Nanawagan po ako sa lahat na nakikinig. Lalabas na po tayo dito sa Kali. Suportahan natin ang panawagan natin. Magkakaisa po tayo. Tama ba? Kasi, i-compare ninyo na first time in history na ang ating President Rodrigo Duterte inaristo, tinignan, nandito na ngayon sa Pilipinas. Dati parang nahihirapan na. Di ba, kababa? Tapos ang inikaso
Marcos administration. Kasi alam niya, mali yung ginawa nila. Mali yung pag-aresto nila sa ating presidente. Kinidnap nila. Kaya ngayon, kikidnapin din natin yung administration. Paalisin natin. Itapon natin sa Philippine side. Tama ba? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Duterte! 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 Kailangan ibalik ang ating Pangulong Duterte dito sa Davao City dahil siya po ang magiging mayor natin dito sa Davao City. Papayag ba kayo? Babalik siya dito! Alamin niyo! Itong mga tangka lustos dito sa Davao City. Babalik lang sila kung eleksyon, pamimigay sila ng ayuda. Kung walang eleksyon, babay po kayo. Naranasan niyo po, mga taga Davao. Ngayon, mahaba ang pamigay ng mga ayuda. Dahil eleksyon. Pero kung hindi eleksyon, hindi ninyo makikita na magpapili din na tagpalustos dito sa Davao. Tama ba? Mga kapatid ko, sana po pakinggan ninyo ang lahat ng sinabi ng ating President Rodrigo Duterte dahil ngayon nagsiselebrate tayo sa 80th birthday niya. Pero sa amin masakit.